Are you alright? Chito? The one and only. Mahinahong bitiw ng dating kasintahan. Nakatayo ito sa front entrance ng isang souvenir shop. More or less nakaparada katabi ang magarang scooter na malamang pag-aari nito. Unless, bukod sa pagiging hippie, magnanakaw na rin to ng scooter. Pwede rin naman na rental iyon. Sinundan mo kami? Ngayon pa bumuntot, gayong a couple of years ago, na hindi mo ako pinigilang umalis, lintik ka? I kind of had to. Naiwan mo to. With a small smirk, pinaresinta ng binatang isang seashell pink na tote bag na nagkataon ding hawig na hawig ng kikay purse sa dala-dala ni Luisa. She hurriedly checked her stuff. Nasa kanya pa rin ang kanyang wallet, ang supot ng inihaw na pusit, pati ilan pang mga abubot na pinamili niya sa market, subalit wala ang malit niyang bag. Salamat, I guess. Hey, no prob. Patay mali siyang sagot ni Chito. Do I kwamyandi? As they said around these parts. And although walang gaanong interes si Luisa na malaman ko anong inaatupag ng ex doon sa Phuket, ito na rin mismong nag-volunteer ng impormasyon. Dito na ako nag-work, in case you're wondering. Magsi 6 months na. Web admin ako sa tourasia.com. Plus, I paid extra just blogging about the resorts here on the island. Good for you then. She really couldn't care less, but for the sake of good manners, nagawa niyang ngitian ito. Kahit ito ang siyang may kasalanan, kung tutuusin, kung bakit siya nabuko ni Adrian. Like, wow, maraming salamat, Chito ha. Meron nga pala akong alam na kantin, sobrang lapit lang dito. Samantala, patuloy ng lalaking pasaring na pinasalamatan. I've still got an hour or so before my shift, so what would you say kung yayayain kitang magmerienda muna doon? My treat, of course. Hihindian sana ito ni Luisa pero bigla niyang naalala si Adrian na iniwan niya. That is, tinakbuhan, doon sa hintay ng sasakyan. The last time she checked, mistulang bahay na dagim ang gwapo pa ring mukha nito. Malamang mag-isa yung tag-taxi pabalik sa pier matapos pagalit itong paratangan siya bilang isang manloloko. Hep hep hep, anong paratang? Mariing kontra sa diwa ng dalaga. Totoo namang niloko mo siya. Ginago para pagtakpan si Mia? Ang lalo pang masaklap sa halip na manatili at subuking amuin o ipaliwanag ang kanyang panig kay Adrian. Ayun, nagpakaingot ang beauty niya at tinakasan pa talaga to. Isa kang timang Luisa Castillo. Isang 24 anyos na timang. Sa huli, tinanggap niya ang paanyayang merienda ng ex-boyfriend. May kulang-kulang 2 oras pa bagong boarding time ng kanilang barko. Sabay silang pumasok ni Chito sa isang malalumian na fast food, half a block away mula sa scooter nito. Waring nakabakat na sa hangin ng amoy ng pinaghalong toyo, sili, bagoong, pati sa tipang mga spices na hindi ma-identify ni Luisa. Naupo sila malapit sa shop window, ngunit nakakubli sa labas ang seat niya. Umorder ng rice curry si Chito. Dahil busog pa, pritong tokwa at kangkong ang sa kanya. Come to think of it, you never did really answer my question, Luisa. Bitiw ng binata pagkatapos nilang ilapag ang mga putahe sa kanilang lamesa. Surprised, nevertheless, sinubukan pa rin niyang kontrahin ito. Ako si Mia. Give it up. I knew you were Luisa from the moment I smelled your perfume. It's been 2 years pero halatang type pa rin yung pabango mo. Ngumiti ito ng tipid sabay dagdag. Even though I was the one who picked it for you? Tama. Regalo nga ni Chito iyon ng first month nila ang pabangong iyon. So, wala namang kinalaman ng pabango ko kung nagkataong gago palang pinanggalingan nito. May punto ka doon. Sang-ayon ng binata. Sorry ulit about that ha, Luisa? No hard feelings? None. At ngayon, some 2 years later, maging si Luisa mismo na sorpresa na mabatid na totoong wala na nga siyang kinikimkim na puot sa puso niya hinggil sa pagtataksil nito noon. Great! He cleared his throat. Though if you don't mind my asking, sino naman yung guy na, kasama mo kanina? None of your business. Boyfriend ko. Well, boyfriend ni Mia. Pero, lulunurin niya muna ang kanyang sarili sa isang mangkok ng tom yum talay bago isiwalat yon kay Chito. Oh, I see. Waring natahimik doon ang binata. Kung kaya kanina sinabi mo sa akin ikaw si Mia para iwasan ako, you did not want a confrontation between me and that guy? Not quite true. Pero tumango na rin si Luisa. Exactly. I thought as much.
Sambit nito, nodding as well. Seloso siya, no? I mean, it doesn't look like it, but when I followed you guys, nakita ko kung paano kanya, uh, Chito trailed off uncomfortably. Perhaps belatedly realizing na medyo masela ng tagpong tinutukoy. Nagkibit balikat na lamang ito. Muntik mabilaukan si Luisa in disbelief. Apparently, 2 years of separation had done nothing para ma-deflate ang dambuhalang ego ng kanyang ex. Hindi ikaw lang, ang ex, na pinagtatalunan namin if that's what you're thinking. Paglilinaw ng dalaga. Then what? Chito replied, setting down his chopsticks. He looked as if hindi rin to maniniwala ano man ang sasabihin niya. A bunch of other stuff, Chito. Na wala kang pakialam kung ano. Bumunghalit siya ng isang super fake na tawa. Bakit bang love life ko ang focus ng usapan natin anyway? Patuloy niyang sinubok ilihis ang conversation sa ibang bagay. What about you? Kayo pa rin ba ni Nelly? Well, now it was Cheetah's turn to squirm. Hindi na. We broke up a couple of months after I came to work here. Tila paksiw at hindi curry ang kinakain ng binata dahil umasim ang mukha nito. Or rather, she broke up with me. Sent me an extremely short email and thought that was good enough. Brutal, di ba? Inabutan ko na sa wakas ng karma ang sabihin mo. Okay. Pero rhetorical pala ang tanong na iyon dahil nagpatuloy ito sa pagsasalita. Nelly, she fell for Mort. Ang ahas na yon? And dumped me. Akalain mo? Akalain mo dyan? I'm sorry to hear that. Aniya smiling thinly. Kalimutan mo lang na tinanong ko pa yon. Ayos lang sa akin, Luisa. Ayos lang. Were those tears threatening to fall from his eyes? Suminghot si Chito. I'm learning to move on naman. Little by little. You can sympathize, I bet. Dagdag pa nito. I know you must have had it rough when it ended between us. Well, no, you don't have to describe it. Alam ko na rin naman kung gaano kasakit ang pagtaksilan. A melodramatic sigh. On cue, tumitig pa ito sa kanyang mga mata. Kulang na lang senti ng background music ngunit ang single lady si Bansi ang tumutugtog sa sound system ng kainan. Not that natinag noon ang pang soap opera na mood ni Chito, which is why masaya ako tandilito ka. Luisa, buong taimtim pang patuloy nito. Dahil alam kong naiintindihan mo ang pinagdaraanan ko ngayon. In fact, it must be fate na nag-cruise mo rin ang lanas natin. Don't you think? She certainly did not think so. But Chito went right on speaking bago pa siya makabuelo. I broke your heart once, true. Pero believe me, Luisa, matagal ko nang pinagsisihan iyon, especially since I'd gotten a taste of my own medicine. And what do you know? Mere months after I've been thinking long and hard about the might-have-beens. If you did not find out na naging tayo pa rin, you show up. He smiled knowingly. Now I don't know kung sinadya mo bang ihulog ang bag mo para sundan kita? Pero napakalaking coincidence naman nun, don't you think? Especially since dahil doon, nakita mismo nitong dalawang mga mata ko just how bad things are going with you and your current boyfriend. For a grand total of 5 fleeting seconds, walang sukat magawa si Luisa, kundi mapanganga at kumurap-kurap sa saksakan ng obnoxious at maling-maling monolog ng binata. Feelingero lang, te. And while I may be a lot of things, Luisa, walang habas na dugtong pa nito. Hindi ako makapal. To be perfectly blunt about it, I'm guessing na may nararamdaman ka pa rin sa akin. Wow, perfectly. Mali pa. Oh, for the love of... Unable to take it anymore, tumindig na siya sa puntong iyon. Handang bulyawan ito. Teka nga muna, Chito. Umabot lamang siya sa nga. Bago pa man makumpleto ni Luisa ang binalak sambitin, may isa pang boses na biglang sumabat sa kanilang usapan. Ipakonsulta mo niyang dalawang mga mata mo kung ganon. Tuyot na bitaw ni Adrian mula sa kung saang lugar sa bandang likuran niya. Since either duling ka or just plain delusional, everything's fine between me and Luisa. And as if to demonstrate, walang ano-ano, may pamilyar na brasong bigla na lang umakbay sa balikat niya, pulling her close, and twining large fingers with her own small dainty ones. Bahagyang dumampi ang hininga nito sa may gilid ng noo niya, habang buong pagsuyong lumukod ito upang bulungan ang kanyang tenga. Hindi ba, honey? Just what sort of stunt we're trying to pull back there? Galit na singhal ni Luisa. Not Mia anymore.
kasabay ng pag-arangkada ng taxi na ipinatawag niya. Yun din ang gusto kong malaman actually. Sagot naman ang isip ni Adrian. Bakit ko nga ba ginawa yun? Doing you a favor, he said aloud. Ano pa sa tingin mo? Pareho silang nakaupo sa rear ng kotse, subalit hindi tahasang magkatabi. Kulang na lang dumikit ang dalaga sa pinto ng bahaging ito na sasakyan, habang siya na may komportable na kasandal sa pamagitna noon. At dahil batid niyang lalo pang maiinis ang kausap kung gagawin yon, umipod siya malapit sa kinaroroonan nito. Umatras naman si Luisa. Kung pwede lang siguro itong matunaw at ipa-absorb ang katawan sa car door, nagawa na sana nito. Of course, maybe back there, I did not really know what I was doing. Adrian continued in a low, mocking drawl. Basta nagdilim na lang paningin ko na makita kitang may kasama ng iba. Umismid siya. Huminga ng malalim. As your friend Chito said, seloso ako, di ba? Kagyat nanlisik ang mga mata ng dalaga. At nakikinig ka pa pala ng mga oras na yon. Sobrang interesante naman kasi. Nang pinag-uusapan ninyo, well, more of na-overhear niya lamang iyon nang sa wakas. Matuntun niya ang pinuntahan ni Luisa at ng exitong mukhang adik. But in the interest of pride, hindi na binanggit pa ito ni Adrian. Mantakin mo? Kinuwento pa niya sa iyong kawawa niyang love story? Pabalang niyang ginaya ang sobrang OA na buntong hininga ng Chito na yon. Na-touch ka naman ba, Luisa? Sweetheart? She fixed him a humorless glare, sapagkat sanay sa matatamis at ubod ng aliwalas ng itis ni Mia, ang impostor na Mia, saglit na tigilan ng binata sa harapan niyon. Look, Mr. Bonaventura? Adrian. Adrian, sure. I'm sorry for what I did to you, okay? Niloko kita, inaamin ko yon, pero that was only... She stopped, as if suddenly remembering something. Only what? Naiintriga namang ulit ng binata roon. Only because ayokong pagtampuhan mo ang kakambal ko. Alam kong magkukrus kayo, na matagal yun ang pinagplanuhan to ni Mia, kaya lang something suddenly came up on her end. So it was Mia's idea, that you pretend to be her, is that it? No, that was... Napanunok ito, as if to compose herself and went on. Ako ang nakaisip nun, okay? Actually, nung una, tutol si Mia na gawin to, pero sa huli, napapahig ko rin siya. Handa na nga sana siyang tanggihan yung role na na-inform sa kanya ni Ate Weng para makasama ka. Buong paninindigang tinitigan siya nito. Ganon ka-importante ka sa kapatid ko. Kaya nagmakaawa sa akin si Weng na kumbinsin siyang makiayon sa baliw na planong to. Yan ang totoo, Adrian. Matagal-tagal din niyang pinag-aralan ang mga mata nito. Ni minsan hindi ito bumitew sa pagkakatingin sa kanya. Hindi rin kumilos at halos kumurap sa kabuuan ng paglalahad na iyon. Gustuhin man niyang pagdudahan ito at si Mia, ang kanyang girlfriend na marahil nagtitaping somewhere back in Luzon ora mismo. Luisa seemed to be telling the truth this time. Gayunpaman, binaling na lang ni Adrian ang tingin sa bintana ng taxi. If you say so, he muttered beneath his breath. Naihatid sila ng taxi sa puertong dinaungan ng Sunshine Opal, barely 20 minutes bago maglayag muli ang luxury liner. Naunang nasa lounge sa Deck 5 ang mag-asawang Polter at ilan pang ibang mga pasaherong nakasalumuhan la so far sa cruise. Kung napansin ng mga ito ang generally tense at malamig na atmosphere between him and the girl that until this afternoon ay inakala niyang si Mia, hindi na nagkomento pa ang mga ito ukol doon. Imbes, pinaalalahanan lamang silang dalawa tungkol sa 20s jazz club-themed cocktail party na gaganapin 8 p.m. awkward sa grand ballroom ng barko. As if may gana pa si AJ na mag-party matapos matuklasan na impostora ang babaeng kasakasama, kaharutan at ka-holding hands pa niya nitong mga nakarang araw ng supposedly romantic vacation nila. Neither did Luisa seem disposed to attend the soiree. Pareho lang silang tumango. Sinikap kumiti at nagsabing kahit pa interesado silang dumalo dahil talagang napagod sila sa pamamasyal sa Phuket, baka maagang magpahinga na lang sila sa kanilang suite. Mrs. Polter had exchanged knowing glances sa asawa nang marinig ang paliwanag na yon ni Adrian. Luisa may have blushed, pero para sa kanya wala siyang pakialam. Let people think what they want. After all, in their eyes, si Mia pa rin ang kasama ng arkitekto. All he really wanted was to go up to their suite, matulog ng mahimbing sa sofa kung saan siya nakatoka ngayong gabi, at more or less magpapalipas oras sa barko hanggang makadaang ulit sila ng Singapore kinabukasan, and then he would leave.
Si Luisa na lang mag-enjoy sa natitirang 2 araw ng cruise nang mag-isa. Pero bago gawin ang bagay na yon, Adrian intended to call up the real Mia. Sabihin sa kasintahan na kahit ito ang pasimuno sa paglinlang sa kanya, may atraso ito sa pagkonsente sa plano ng kapatid. Gaano ba kahirap kung naging tapat lamang ito at sinabing may importanteng bagay na kailangan asikasuhin kaya hindi makatutuloy sa cruise? Kumpara lang din naman sa career nito, maiintindihan naman niya. Obviously, since na kay Luisa ang SIM na huling pinanghihigilap niya sa dalaga, iba na ang numero ng cellphone na kasalukuyang ginagamit ni Mia. Kailangan niya kunin mula kay Luisa ang bagong number nito. Wari namang na-anticipate yun ng kakambal ng girlfriend niya. Pagtungtong pa lang sa loob ng kwarto, bago ayusin ang kanilang mga pinamili sa Phuket, agad inabot sa kanya Luisa ang dalang Sony Ericsson nito. Number 3 si Mia, sa speed dial dyan. Hindi ko lang tiyak kung makokontakt mo siya. Huli kami nagkausap just before the cruise. I haven't gotten anything but voicemail since. Even as she spoke, napindot na ni Adrian ang entry marked Mia sa contact list. Gaya nga ng sabi ni Luisa, nag-ring iyon a number of times bago siya ma-transfer sa voicemail. Sa isang remote island south of Palawan daw sila nakaschedule mag-shoot this week. Mahina yatang signal doon. Wala ring wifi. I get the point. Tugon niya. Here. Sinauli na ni Adrian ang cellphone sa dalaga, who deposited it sa mababang mesa kalapit ng divan. Granted. To be honest, masaya rin ako na hindi ko muna siya makakausap right now. Ayoko mag-away kayo. Hindi ko siya aawayin. He protested. Subalit animo hindi yun narinig ng kausap. All because gaga ako at pinilit ko siyang manatili sa Pilipinas. Yumukod si Luisa. Kung may pagagalitan ka, ako lang dapat yon. Totoo ang concern nito sa kapatid. He could give Luisa that. Di mo na kailangan pa ipalalasin sa akin. At kung ano pa man, I don't really agree with you on that point. Yeah, I don't. Tuyot na sang-ayon ng dalaga. Di na rin magtatagal ang weird arrangement natin to. Don't worry. Since wala na ring point na manatili pa ako dito. Uuwi ako ng Pilipinas tomorrow night as soon as we arrive at... You don't have to do that either. Adrian interrupted. Ako ang aalis bukas. You go on with the cruise. Sumimangot ito. Pero, fine. Uuwi ka na rin kung gusto mo. Inip na singhal ng binata. I was only suggesting. Wala naman akong pakialam. What you do either way. Well, okay. Luisa's eyes seemed to study his face for a moment, pero daliling bumalik sa binubutingting na contents ng maleta. Lips pursed. Biglang nagunita ni Adrian ang halik nila kanina. He had been too forceful. Inaamin niya yon, but it had been necessary. At least yun ang pinipilit niyang i-justify sa sarili, kahit ngayon batid niya na isa ring katarantaduhan ang ginawa niya. He would certainly never admit na maaaring nadala din siya ng damdamin niya ng mga sandaling kayakap niya ang dalaga. Hinagkan ito with a fervor na hindi pa rin nararanasan up until then. Never, dahil hindi yan totoo. Naparanok pa rin siya at any rate. Di rin sukat na kapag-react nung walang pasubali. Dumiretso si Luis sa sofa, bit-bit ang coverlet at puting unan na ginamit din ito kagabi. Dito na ulit ako matutulog. Sambit ito sa kanya. Sa kanyang pagtulog, waring bumalik ang diwa ni Adrian sa una nilang pagtatagpo. May 2 taon ang nakakalipas. Sa gitna ng bagyo, ang luhaang mukha ng babaeng muli niyang nasilayan sa isang billboard sa EDSA. Inaalok ang sambayanan ng isang mangkok ng mainit-init pang sinigang na bangus flavored instant noodles na babaeng Mia Castillo daw ang pangalan, ayon sa advertiser friend niya na siyang nakipag-set na rin ng group date para muli niyang makausap ang dalaga. They had met. Her smile was not quite the same at para nakalimutan nito ang tungkol sa kanya. Pero ayos lang yon kay Adrian. Mahal niya to. He was willing to court her all over again. And the rest was history. Yun nga lang, sa pagbabalik tanaw ni Adrian sa nakaraan at sa harap ng mga nangyari fairly recently sa kanya, waring may napunang mali ang binata. No, hindi mali kung isang oddity, isang kakatuwang bagay. Sa nilahad sa kanya ng kanyang memorya, something he had been too quick to dismiss before, 2 years ago. Something that came and bit him in the ass days after, makauwi siya sa cruise at mapag-alaman na for 3 months inassign siya ng Kangji sa isang proyekto sa Pilipinas. Ano kaya ang nagiging flashback sa utak ni Adrian some 2 years ago? Ito nga ba ang first meeting nila
ni Mia? O ang babaeng kanyang naka-love at first sight ay si Luisa? Yan ang ating aabangan sa susunod na kabanata.